Walang nireporta na amo, 'di ba? O kumpanya, independent. 'Yun yung nakakatakot. Doon nag-uumpisa yung fake news na galing po sa ating mga tawagin kong traditional media dahil walang fake news na lumalabas sa kanila. Trabaho ko sa TV5, talagang well provided ako sa lahat ng mga pangailangan ko, legal assistance. Nakasuhan na kayo ng libel, di ba? Um, nung panahon ng T3, No? ata I think if I remember, and sinuportahan naman kami ng TV5, binigyan kami ng legal assistance. Gusto ko lang po malaman ng lahat na um, sa mga TV network at sa mga newspaper, maraming dinadaanan yan bago lumabas before it's off print or broadcast. Mayroong mga screening na ginagawa yan. May mga editor sa newspaper and proofreaders, so forth and so on. So, kapag na-demanda usually yung any member of, say, Channel 5, Channel 7, Channel 2, usually it's form of harassment para matigil na yung pag-expose ng network doon sa katiwalian ng kung sino man Poncio Pilatong yon. And I've experienced that. So mga kabanata dito sa ginawang hearing sa Senado ay patungkol ito sa mga broadcasters ng Pilipinas, broadcaster sa Pilipinas, ang mga mainstream media. Nais kasi ni Senador Rapi Tulfo na bigyan ng magandang sahod itong mga media man, mga nagtatrabaho sa mainstream media. Pero kapansin-pansin kasing bira niya dito na yung mga vlogger daw ay isa sa mga parang gusto niyang palabasin na nagpapakalat ng fake news. Di ba? Pero good news naman, bandang huli ay halos mula nung sinabi niya na yung mga vlogger ay nagpapakalat ng fake news, no, at halos 20 minutes, no, ay 10 minutes ay binawi niya naman at sabi niya hindi daw lahat, meron naman daw mga vlogger na hindi sumusunod sa batas at hindi mahilig magpapakalat ng pictures. At least binawi niya, no? Binawi niya talaga. Siguro napansin niya baka bakbakan na naman sa ng ilang mga vlogger, no, sa mga sinasabi niya. So, ang isa pa na iwan ko lang kung saan kayo dito mga kabanat, nais ni Senador Rapi Tulfo na lagyan ng batas itong mga vlog ng mga nagba-vlog. Gusto niya kasi lagyan daw magtayo, no? Gusto niya sabi niya ganun, gusto niya mag-create, parang baka gusto ito magpasa ng bill na lagyan ng kapisanan ng mga vlogger sa Pilipinas. Ibig sabihin, gusto niya lagyan ng parang control itong mga vlogger. Alam naman natin kasi mga kabanat, yung nagba-vlog, wala namang script yung hinawakan. Yung mga broadcasterya, yung mga nasa mainstream media, ay may mga script yan. Pag nagbalita yan sa TV, ay meron yung hinahawakan na nira-write. Yung mga nagbabalita ay hindi naman sila kundi nagbabasa na lang yan mga kabanat eh. Yung mga vlogger, iba, ay nagsasalita na lang. Siguro lagyan nila ng mataas na kaparusahan itong mga vlogger na nagpapakalat ng fake news na bira ng bira, no? Bira ng bira sa isang tao na minsan ay below the belt na. Siguro lagyan ng mataas ng parusa itong halimbawa cyber libel, no? Taasan yung parusa, taasan yung yung bayad, no? Kung talagang matinding manira, yun siguro. So panoorin mo na itong mga kabanat ng video, no? Bago ko matuluyan, baka mamaya makalimutan ko, hindi ko na pa-play. Sobrang ko sa dala. Ito panoorin niyo. Kayo nang humusga dito mga kabanat sa mga sinasabi ni Senador Rapi Tulfo. Trabaho ko sa TV5, talagang well provided ako sa lahat ng mga pangailangan ko, legal assistance. Tsaka isa pa, bago ko ibabalik ko lang konti. Isa pa, medyo iwan ko lang kung saan ayon kayo dito mga kabanat. Ang mainstream media daw, ni minsan daw, hindi niya nakitaan na nagbabalita ng kasinungalingan or fake news. Ito na, tuloy ko na. TV5, talagang well provided ako sa lahat ng mga pangailangan ko, legal assistance. Nakasuhan na kayo ng libel, di ba? Nung panahon ng T3, No? ata I think if I remember, and Napansin nyo, natawa itong si Jinggoy, no? sinuportahan naman kami ng TV5, binigyan kami ng legal assistance. Gusto ko lang po malaman ng lahat na sa mga TV network at sa mga newspaper, maraming dinadaanan yan bago lumabas
before it's so print or broadcast. Mayroong mga screening na ginagawa yan. May mga editor, sa newspaper, proofreaders, so forth and so on. So, kapag na-demanda usually yung any member of, say, Channel 5, Channel 7, Channel 2, usually it's form of harassment para matigil na yung pag-expose ng network doon sa katiwalian ng kung sino man Poncio Pilatong yon. And I've experienced that. So, kalimbawa, TV5, meron pong pinapalabas na mga balita o expose tungkol sa isang katiwalian. And then yung tinatamaan doon, magdidemanda para mapahinto. Although TV5 is saying lahat ng sinasabi doon sa report ay tama, kaya lang yung nasasaktan, magdidemanda. Kasi ang kakaibahan po kasi sa mga TV network, sa mga newspaper, kumpara doon sa mga independent blogger, may accountability kasi ang mga reporter, mga cameraman, anchor, pag nasa TV station sa traditional. Unlike sa mga independent blogger, walang nagpupulis sa kanila eh. Walang accountability. So, pwede silang magbitaw ng salita kahit anong salitang gusto nila because wala nag-check and balance. Unlike sa mga TV networks, sa mga newspaper, of course, sa radio station. Yan yung po na-experience ko. Kaya, ang gusto ko lang parating ngayon dito, again, tulad sa sabi ko time and time again, sana po yung mawala na yung contractualization sa lahat ng whether print, radio, and TV. Sana maging regular na lahat at magkaroon ng full benefits at yung salary sana at par with the industry. Skip ko konti dito mga kabanat. Okay. Yeah, skip ko lang konti. I think during the last hearing, they were present here. But they did not attend today's hearing. Maybe we can call them back on the next hearing. So, ang pinag-usapan nila, yung skip ko lang kasi ang pinag-usapan lang nila dyan, yung print. Ibig sabihin yung sa mga dyaryo, di ba, may nagpe-print ng mga tauhan. Eh, wala daw dumalo dyan. Kaya ni-skip ko na. Yun lang po. Kasi galing din ako sa media, so alam ko yung hinaing, yung problema na naramdaman ng mga taga-media because nagtrabaho po ako sa print, nakapagtrabaho ko sa radio, and TV, lahat yan, dinaanan ko yan. So alam ko yung problema naranasan nila. So sana magtulungan tayo ngayon. Nandito na po ako sa Senado. Of course, yung karanasan ko noon bilang media man, mailalabas ko na rito at para masuportahan naman yung mga taga-media natin. Like I said earlier, napakahalaga po ang papel na ginagampanan ng mga taga-media dahil sila po ang nag-educate sa atin kung ano talagang tunay na nangyari sa ating bansa. Kung ano yung mga dapat malaman ng taong bayan, whether that's primetime news or any time of the day na news na galing po sa ating mga tawagin kong traditional media. Dahil walang fake news na lumalabas sa kanila. Talaga, I can say that. Regardless kung anong TV channel yan, I know that for a fact na pag yung regular, yung mga TV stations, hindi nagpapalabas yan ng mga fake news. Yung mga radio stations, TV and radio stations, hindi yan. Maging sa mga newspaper. Radio pa. Maliban na lang siguro dun sa mga bloggers. Ito na. No. Ito, pakinggan nyo kanina mga kabanat. Yung mga mainstream media, dyaryo, radyo ay hindi yan nagpapakalat ng kasinungulan, hindi na nagpapakita hindi nagpapakalat ng fake news. Sino yung nagpapakalat ng fake news? Yung mga vlogger, ito. Walang nireporta na amo, 'di ba? O kumpanya, independent. Yun yung nakakatakot. Doon nag-umpisa yung fake news, Mr. Chair. Thank you. Okay. Doon yung mga vlogger daw na walang nire-reporta na amo kasi itong mga reporter ay pagkakuha nila ng balita ay nire-report yan sa kanilang station, no? Tsaka yung iba dyan ay may iba naman talaga biniverify yan, no? Sinusulat, pero ngayon parang hindi na nagagawa ng proper ng mga media, minsan diretso balita, no? Hindi ako, sa akin siguro iwan ko lang ako nang niwala kayo na itong mainstream media hindi nagpapakalat ng kasinungalingan. Comment mga kabanat kung naniniwala kayo dyan. So, tutuloy natin ito. Ang sama ng tawa ni Jinggoy dyan, ha? Alam mo, Mr. Chair, sa nangyari yan, alam mo, mayroong politiko makiusap
This is from my Parang hindi sang-ayon si ano eh. Sang-ayon kasi itong si Jinggoy, alam niya eh, medyo, iwan ko lang, alam nga naman kasi, kitang-kita naman si Taul po ay bias na magsalita. Alam nga naman siraan niya yung mga kapwa niya kasi naging broadcaster rin ito eh. Pero alam ni Jinggoy yan na may mga media talaga na mahilig manira. No? Lalo na kung nabigyan ng malaking ganito, aba, tadta rin ka, lalo na sa radyo. Nako, araw-arawin ka. experience na kung pwede wag na ilabas, ilalabas pa rin yan ng network o ng radio station, pero both sides pakikinggan. Sige, yung ilalabas namin yung istorya namin about you, pero we will get your side para patas. Usually ganun eh. Wala pa akong alam na taga-media na just because sinabi ni politiko wag ilabas, hindi na ilalabas. Kasi masisira sila, mawawalan yung credibility nila. So as far as I'm concerned, walang ganun na sa pakiusap ng politiko tumitiklo po yung isang TV network or radio station. ABS? Mr. Chair, unfortunately, I'm not involved in news production. So in regards to your particular question, I'm not in a position to answer. But as far as I know, ABS has a ethics manual for news. And one of the principles is a balanced news reporting. All right. Mr. Chair, for TV5, I also do not have knowledge of those kinds of instances, but we also have a news code of ethics, so we stand by impartiality and integrity in terms of reporting. All right. Okay, Mr. Thank you. Chair, let me add again. Yeah, ito na, medyo napaisip niya siguro sinabi niya ng mga vlogger ay nagpapakalat, nagbabalita ng fake news. Ito na yung bulta niya na binawi niya yung mga sinabi niya. Doon sa mga vloggers, baka ma-misquote ako. Marami ding mga independent vloggers na responsible. There are many of them. Now, although they don't report to a certain company, an entity, and they're just by themselves, independent, responsible pa rin sila. And that's why siguro it's about time na I don't know if this needs legislation na magkaroon po ng kapisanan ng mga vloggers sa Pilipinas or something to that effect na para magkakaroon ng policing doon to police their ranks na para maging responsable na sila that they should be recognized by the government. Hindi yung sa ngayon, may kanya-kanya sila. Marami nga dyan ng mga vloggers na sumusunod sa Code of Ethics, tamang pamamaraan na para ilabas mo yung mga istorya mo sa social media. Pero meron pa rin talaga dyan mga guerrilla na talagang pag upak lang na without thinking of the consequence because walang nag-regulate sa kanila. And then bahala na kapag dinimanda o hindi. So, yun lang po. Again, ulitin ko, marami pa rin po mga responsible mga vloggers. Kaya lang, meron iilan dyan na yun ang sumisira na talagang wala nang sinusunod na patakaran basta tira lang ng tira. So yun ang kabuhan mga kabanat. Yung last part na sinabi ni Senador Rapi Tulfo, yung kapisanan ng mga vlogger sa Pilipinas. Comment kayo dyan mga kabanat kung sang-ayon kayo dyan na i-regulate itong mga vloggers. Iwan ko paano i-regulate yan dahil napakaraming vloggers sa buong bansa. Mas marami yung vloggers kaysa mga nagtatrabaho sa mainstream media eh. Siguro ang i-regulate ni Tulfo, yung part siguro sa pagbabalita, pero yung mga ibang mga vlog siguro like hindi siguro. Kaso lang, alam naman natin yung vlogger mga kabanat, mayroong mga vlogger na hindi lang about sa news, minsan mayroong kahit ano-ano na lang iti-take up nila na mga basta may content lang eh. Halimbawa, yung ibang mga sausaw dito, sausaw doon. Siguro ang ko lang dito, kung hindi man ito kasi alam natin mahihirapan sila mag-regulate dito eh. Kasi social media yan mga kabanat. Walang control yan. No? Walang control sa social media. Walang control. Siguro ang gagawin ni Tulfo na magpasa siya ng batas na taasan ng kaso ng libel. Kung sino man gumagawa ng paninirang puri, taasan niya yung kaso, maaring bitay kung gusto niya. Wala na talagang gagawa ng fake news dyan. Wala na talagang taong manira sa kapwa niya, para lang magkaroon ng konti. Marami kasi dyan mga kabanat na mga nagbablog na wala naman talagang gagawin. Parang meron dyan na gustong sumikat ay ginagamit minsan ng isang sikat. Kunwari, babatikusin niya, gagawa siya ng issue doon para mapansin siya ng marami para sisikat.
May mga tao dyan, nakikita ako dyan. Pero mga kabanat, mga ganun, dapat may katapat na parusa dyan eh. Na wala namang basis yung mga, ano, baseless yung mga sinasabi, pero tira ng tira. Dapat yan ay mataas ng parusa. Kung bitay, no? Depende yan sa anong kaso. Di ba? So, yan ang mga kabanat, pero yung i-regulate, medyo malabo yan, mga kabanat. Nakitang-kita naman natin, mga kabanat, ng sinasabi ni Senador Rapi Tulfo ay favor talaga sa mga kasamahan niya sa media. Wala tayong nakita. Hindi ako naniwala ng mainstream media hindi nagbabalita ng hindi nagsisinungaling sa kanilang pagbabalita. Hindi ako naniwala diyan, mga kabanat. Maraming mga media man na nagsasabi na minsan ay pinipigilan sila, na minsan tinetwist, no? Yung katotohanan minsan ay ibabalita nila ay hindi nila maibabalita, pinapalipat dahil nga natatamaan si ganito. Saka gusto nilang lalo na yung ibang mga media daw na may manok-manok. Parang ang baho ni Juan de la Cruz ayaw ilabas, no? Lalo pa nilang pagandahin. Mayroon din naman mga media na nagsasabi, may mga media na babanatan si ganito dahil nabigyan ng malaking pera. So, medyo questionable yung sinabi ni Senador Rapi Tulfo na walang media daw na mga media daw hindi nagsisinungaling. Maniwala ka dyan. Papakitang gilas lang dahil nga puro media yung kaharap niya. Dahil ito ay nasa media, lalo na sa TV5, no? Hindi niya ano yung nasa TV5 dahil siya nagtatrabaho at matatamaan talaga siya sa mga kapwa niya media, kasi si Tulfo nasa media pa ngayon eh. Yung show niya na ito, nakita niyo, sabi niya may mga iba daw bira ng bira, no? Pero otro din siya eh. 'Di ba? Yung show niya, pagsalita siya, parang hinubaran niya na yung isa. Halimbawa, may nag-report sa kanya. Itong halimbawa, si Mrs. Yung ganito, reklamo ko sa mister. Pag tumawag yun, di ba? Parang akala mo, kulang ka na lang, minsan. Di ba? Magsalita, Ganon. So, yan lang muna mga kabanat at comment reaction about sa video.